Isang panalo na lang ay champion na ang San Miguel Beer pagkatapos nilang talunin ang TNT Tropang 5G kagabi. Nakita natin na lumamang ng 16 na puntos itong TNT noong first quarter pero by halftime, no? 1 point na lang yung lamang nila at yung third quarter umalagwa itong San Miguel Beer. Maganda yung contribution ni Rondy Brondial na naka-double-double, 17 points, 15 rebounds. Pati na rin to sila Moana Tautua, si Don Trujano at si Chris Rosales. Maganda ang nilaro bilang point guard at yan nga ang dahilan kung ba't itong si Wami Johnson hindi ginamit. Si Rosales na lang ang ginamit na point guard ni Coach Leo Austria. Nagkaroon ng injury ito si Fajardo pero nakabalik naman siya doon sa laro. So tignan natin kung ano magiging kondisyon niya pagdating sa Game 6. Ngayon, nakita rin natin dito na ang naging susi dun sa laro ay yung magandang depensa ng San Miguel pagkatapos nilang mag-adjust dahil doon sa 3-point scoring ng tropang 5G. Ang init ng TNT nung first quarter kaya naging mas mahigpit yung depensa ng Beermen. Kung balanse ang atake ng San Miguel, mahihirapan talaga yung mga ibang teams na makapag-adjust pagdating dito sa kanilang sa kanilang lineup. Kaya nga sa tingin ko mukhang ganyan talaga ang gagawin nitong San Miguel. Kung sakasakali, magiging maganda to para dito sa SMB. Lalo na at nakita naman natin na isa talaga sila dito sa mga teams na talagang gusto mag-champion dito sa PBA. Para matapos to ng San Miguel sa Game 6, kinakailangan lang maganda yung start nila. Mahirap yung naghahabol ng ganyan. At kung ikaw naman TNT, kinakailangan mas maganda yung maging laro mo sa susunod na game. Siyempre, kapag natalo TNT dyan, tapos na. So, kinakailangan talaga na lahat ng players nila mag-contribute sa opensa at sa depensa. At kinakailangan yung composure dyan. Nakita natin, naging medyo mainit yung laro at very physical. Partikular na to si Brandon Roser at itong si Poy Eram. Kaya nga hindi na ako magtataka kung sakasakaling na maging mas physical pa itong susunod na game. Gusto ng mga fans ng SMB na masuspend itong si Poy Eram dahil doon sa ginawa niya aksyon kontra dito kay Rodney Brondial at Junmar Fajardo. Kung napansin ninyo yung nangyari doon sa laro kung saan pagkatapos nung tira nitong si Jericho Cruz ay tinamaan o sinikon itong si Eram, itong si Rodney Brondial at yun ang dahilan kung ba't ito'y natumba. At dahil doon ay natapilok din si Junmar Fajardo kung saan tumama yung tuhod ni Fajardo sa sahig at nagkaroon siya ng injury. Meron ding mga nagsabi na naging very physical itong si Brandon Roser pati na ito si Glenn Cobontin na tinamaan yung mukha nitong si Jericho Cruz. Kaya nga marami nagsasabi na ito si Eram dapat masuspend dahil hindi raw ito yung unang pagkakataon na nangyari yan. Pero sa tingin ko hindi naman isususpend ng mga referee itong ng PBA itong si Poy Eram dahil nagsabi nga nila parang yung foul na ginawa ni Eram hindi maganda syempre pero hindi yan grounds para ito masuspend. Sa tingin ko, ang gagawin lang ng PBA siguro mas hihigpitan na yung officiating dito para masiguro na hindi mauulit yung ganyang pangyayari. Sa ngayon, nakikita natin na mukhang magiging mas maganda itong kalalagyan ng SMB kung mag-focus sila doon sa laro, pati na ang TNT. Marami nga nagsasabi na wala na focus itong si Eram at itong si Brandon Roser at isa yan sa dahilan kung bakit sila natalo dito sa San Miguel. Naging masyadong emosyonal sila at yan ngayon ang naging resulta. Natalo sila at 3-2 na pabor dito sa SMB. Kung ikaw naman itong San Miguel Bay, basta kinakailangan lang na huwag kang magpadala sa ganitong mga klaseng emosyon at masiguro naman na umpisa pa lang sa Game 6 ay gawa na nila ng paraan para matambakan yung TNT dahil syempre mahirap na pag yan ay pumilit na maghabol. Baka magka Game 7 yung momentum mapupunta dito sa TNT Tropang 5G. So, kinakailangan naman talaga na maging kalmado ang lahat sa darating na game. Sinibak na ng Titan Ultra itong si Jana Del Cardel pagkatapos lamang ng isang conference. Ito'y kumpirmado na at ang iniintay na lamang kung sino magiging coach nila. Pero sa ngayon, mukhang ang balita, ito raw si Renzi Bahar, yung assistant coach ng Titan Ultra muna ang papalit. Pero ang initial reports mukhang ano to hindi natawag na interim o temporary lang. Dahil baka meron pa raw na ibang kuning coach itong TNT Tropang, itong Titan Ultra na hindi pa napapangalanan. Kasi mukhang ang gusto raw gawin ng Titan Ultra ay total revamp dito sa lineup nila. At yung pagpapalit kay John Cardell, actually matagal na napapabalita yan. Ang report kasi, bago daw binili ng Titan Ultra itong Northport para meron ng agreement noon na si John Cardell ang magiging coach nila for at least one conference. So parang tinupad lang ng Titan Ultra yung ganong klaseng usapan at nung natapos na yung usapan na yan, yung kontrata, ayun, pinalitan na nila si Cardell.
Hindi pa natin masabi kung magiging permanent 'to si Bahar, pero kung maganda ipapakita niya dito sa Titan Ultra baka matagal siya diyan. Pero sa ngayon hindi pa natin masasabi na ito'y kumpirmado na si Bahar nga ang magiging permanent coach. So far siya magiging interim coach siguro pero baka may papalit pa diyan. Dahil dito maraming naniniwala talaga na magiging very interesting yung mga susunod na developments dito sa Titan Ultra. Lalo na at gusto talaga nila na magkaroon ng mas malakas na conference. Tandaan natin itong Titan Ultra gusto nila na kunin nga itong 7-6 na si Sam Digara bilang import. Pero mukhang magkakaproblema diyan dahil yung Macau Black Bears ay magiging guest team sa PBA at listed na player nila itong si Sam Digara. So baka medyo malabo na makuha ng Titan Ultra ito si Digara. Pero yan ay isang senyales na seryoso sila talaga sa pag-compete dito sa darating na Commissioner's Cup. So magiging kaabang-abang talaga ito para dito sa marami. Ang Barangay Ginebra ngayon ay interesado na makuha yung draft pick ng Phoenix Fuel Masters. Meron ng draft pick ang Ginebra, yung sarili nila plus itong sa Terra Firma. Pero gusto pa raw dagdagan niya ni Coach Tim Cone dahil nakikita niya na magiging mas maganda resulta nito para sa kanilang lineup. Kung sakasakali na makakuha nga sila ng draft pick ng Phoenix, maganda yan para dito sa magiging future ng Ginebra. Ito naman talaga pinaghahandaan ng Ginebra yung future nila. Alam nila na si Japet Aguilar matanda na yan at kinakailangan nila ng mga bagong players. Talagang maraming nawala sa kanila dito sa nakaraang conference. Kaya nga dito talaga natin makikita na itong si Coach Tim Cone ay naghahanap na ng mga players na kukunin niya dito sa draft. Marami naman diyang available kahit na sumali na dito sa Japan B-League ito si Quentin Melora Brown. Si Michael Phillips pwede pa rin mag-apply sa draft pati si Raven Gonzalez. Kaya nga hindi na nakapagtataka na itong si Coach Tim Cone seryoso dito sa gagawin niya na pagkuha ng mga iba't ibang mga sabihin natin mga talents at mga players. Kaya nga sa tingin ko, isa to dito sa kaabangan talaga natin. Kung itong si Coach Tim Cone makuha yung draft pick ng Phoenix, sino pa kaya yung kanyang mga players na kukunin diyang iba pa? At dahil dito, masasabi talaga natin na isa na to sa aabangan ng marami yung pagbabago na gagawin dito sa kanilang lineup. As it is, isa na talaga dito si Coach Tim Cone sa sabihin natin nga nagmamatsyag doon sa mga big men na sasali sa draft. Bukod dito kay Raven Gonzalez at kay Michael Phillips, meron pang mga ibang players dyan katulad nila Darren Mayo at si DJ Fenner. So yung mga yan, yung talagang pwedeng makuha ditong si Coach Tim Cone. Depende na lamang yan kung papayag itong Phoenix Fuel Masters at si Charles Chu dito sa kagustuhan niyan trade. At syempre, kinakailangan dyan ng medyo matindi na negosasyon dahil independent team itong Phoenix Fuel Masters. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila RG Bueno, si Joseph Pineda, si Donald Santiago, si Katsakino Ducusin, Malyari Mascarillas, si Monde Guzman, pati na rin si Anthony Alon, si Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., si Enju, si Michael D., Jonel Alagon, Joshua Giray, Espejo, Rosales Family at ang iba pa.